Nagbabalik ang Rise and Shine Pilipinas, mga ka-RSP, sa likod ng saya at excitement ng pagbubuntis, may mga pagkakataong kailangang maging higit na maingat ang isang ina, lalo na kapag dumating ang mga sensitibo at delikadong sitwasyon tulad ng pagtaas ng presyon ng dugo. At ngayong araw, pag-uusapan natin ang early warning stage ng pre-eclampsia. Makakasama po natin yung umaga si Dr. Via Galvan. Magandang umaga, Doc Via. Welcome back to Rise and Shine Pilipinas. Good morning, Mr. Yan, Sir Joshua, and sa lahat po ng ating manonood, Rise and Shine po. Good morning, Doc. Unahin natin to. Ano ba yung nangyayari sa katawan ng isang ina kapag mayroon siyang pre-eclampsia? Ano ba to? Okay, pre-eclampsia, yun yung mga binabantayan actually namin sa ospital. Kasi ang pre-eclampsia is a pregnancy-related na condition, pero systemic siya. No? Tama kanina yung sinabi ni Sir Joshua na nakikita natin na mataas yung presyon ng mga buntis kapag may pre-eclampsia. But it's more than that. No? Systemic condition actually siya that cannot only affect yung blood vessels natin, ng mga buntis, but also yung ibang organs. So, nag-uumpisa ang pre-eclampsia. No? Normally, kasi ang buntis, nagkakaroon ng placental circulation yan. Yung placenta ng mommies, ng buntis, would be the lifeline ng baby. So, doon nila nakukuha yung oxygen, yung nutrients. Kapag nagka-problema sa placental circulation, pwedeng lumiit yung blood vessels, yung daluyan ng blood, So, doon nagkakaroon ng hypertension. And because of that, nakaka-apekto din ito sa mga internal organs ng ating mga mommies. So, maraming naapektuhan actually yung pre-eclampsia at hindi lamang siya basta-bastang sakit ng blood vessels. So, because of an abnormal formation doon sa placenta natin, hindi lamang ang mommies actually ang naaapektuhan, pati the babies can also be affected because of it. Okay. So, ano-ano po yung mga, kumbaga, siguro mga warning signs na dapat bantayan kapag ng isang nagbubuntis na baka posible siyang candidate for pre-eclampsia? Okay, importante ang warning signs, Ms. Dayan, kasi minsan yung pre-eclampsia, tulad ng high blood, yung normal na high blood, pwedeng walang maramdaman yung mga mommies natin. So, importante na kapag may warning signs na, kailangan na ng mas masinsinang pagsusuri. Ang pinakauna dyan na binabantayan natin kapag pre-eclampsia is yung severe headache. Kasi yung pre-eclampsia may mga complications yan. Pwede yung mauwi sa eclampsia. Kasi pre-eclampsia meaning before an eclampsia or a complication happens, which is more severe kasi nagkakaroon na ng seizures. May nakikita na tayong seizures dyan. Another warning sign would be abdominal pain, especially doon sa upper right side. Meaning, nai-involve na yung liver natin. Sa pre-eclampsia, nakikita din natin yung pagtaas ng mga liver enzymes na SGPT, SGOT. Kasi naaapektuhan yung liver natin. Another would be kapag nasusuka, kapag may nausea, naduduwal, later in the pregnancy. Normal yung pagsusuka sa mga first trimester. Minsan yun yung sign na buntis na pala tayo. Pero if we see it later sa pregnancy, medyo magtaka na tayo kasi baka may ibang underlying condition na. Another would be, kaya importante, not only the warning signs, but also yung tinatawag natin na prenatal check-up. Kasi nga, pwedeng walang warning sign pala, pero may pre-eclampsia ka na. Kasi nga, ang tinitingnan natin dito, high blood pressure, tsaka may involvement ng organs natin. So meaning, minsan nakikita natin sa ihi may protein na pala, proteinuria na tinawag natin. So importante pa rin na huwag hintayin ang warning sign. Okay. So with these symptoms or warning signs, ibig sabihin po, linawin na natin, hindi to biglaan. Yes, unti-unti. Meron actually, yung pre-eclampsia kasi typically develops 20 weeks after, 20 weeks into the pregnancy, 20 weeks after yung gestation. Pwede siyang gradually, pwede siyang gradually na nade-develop, pero meron minsan yung iba biglaan. Tulad na lang may mga ibang buntis na normally, kapag nabubuntis ka, especially sa third trimester, namamanas yung paa, tsaka yung ankles. But, minsan kapag, kunyari, biglaan yung presentation mo, nakikita na biglang nagkaroon ng edema or pamamana sa mukha, sa kamay, warning sign din yun actually. Especially kapag biglaan yung presentation ng pre-eclampsia natin. So, depende, it can progress gradually. Hindi ibig sabihin na habang lumalaki ang siya lumalala, pwedeng biglaan din siya.
Okay. Anong worst case scenario, Doc, pag hindi nabantayan itong Alright. preeclampsia na ito? Okay, so yung pre-eclampsia no, before, yung tinatawag natin na eclampsia. Eclampsia, na, hindi naman ibig sabihin na kapag may pre-eclampsia ka ay mauuwi siya sa eclampsia. No? So, Okay. your eclampsia no, would be a complication no, na may nakikita na tayong neurologic involvement. Meaning, no, yung mga buntis no, na may eclampsia, no, nagkakaroon ng seizure. No? Okay. Another no, would be kidney problems. No? Kaya nakikita yung protein sa ihi. May lumalabas na protein sa ihi na hindi dapat nakikita. No? Another would be yung tinatawag natin na HELP syndrome. Ibig sabihin ng HELP, no, hemolysis or nasisira yung red blood cells natin. No? Elevated liver enzymes, meaning matataas yung mga liver, yung mga palatandaan sa liver natin, no? Tsaka low platelet. No? So, nagkakaroon ng clotting problems, so nagkakaroon ng bleeding problems. And ang pinakamalala dito is yung epekto sa baby. Oo. No? Ano epekto nga nito sa komplikasyon baby? na Yeah. maaari? Actually, no, ay importante dito na tandaan natin, ang placenta, problema ito sa placenta eh. Ang placenta, ang bloodline niya nakukuha yung nutrients no, from the mummies, yung oxygen. No. Kapag may problema sa placenta, no, pwede na growth, additional age, no, would be no, preterm, no, means on tayo, hindi hudi, no, Parang especially premature ganyan. premature yung pwedeng ipapangatin and sa mummies. Okay. So yun yung mga binabakla siya doon sa mummies. Okay. Daw pag ano ba yan? Pagka nagkaroon ng pre-eclampsia, yung Risk. Na I think ang recorded na 15 kilo dapat yung healthcare team mo. Kasi nga, no, may risk ka na, no, may risk ka na of developmental dysfunction, no? So pwedeng maulit ito pero not necessarily all the time na dahil may pre-eclampsia ka before, pwede kang mag-pre-eclampsia ulit sa second pregnancy. But mataas yung risk. May aspirin daw na pwedeng inumin for prevention. May ganun ba, Doc? Is it safe? Doon dapat natin i-caution no, yung mga mommies natin kasi huwag tayong basta-bastang uminom ng aspirin, especially kapag walang bantay ng isang health professional or ng isang doktor. But doon sa mga high risk for pre-eclampsia, for example, nagka-pre-eclampsia ka na before, no, very protective ang aspirin, pero dapat may gabay pa rin ng health professional. Mahabol, Doc. Yes. Lifestyle, pwedeng makatulong para maiwasan ang pre-eclampsia? Pwedeng makatulong, no, especially kapag wala namang restrictions, no, the diet, the exercise can Okay. help. No? But importante ang prenatal check-up. Prenatal check-up. Well, on that note, maraming salamat, Dr. Via Galvan. Thanks, Doc Pia. Thanks, Doc. Maraming salamat. Good morning po.